Isa pong malaking karangalan ang amin pong nadarama, mga kapatid. Samantalang tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na patuloy na mapaglingkuran ng atin pong Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ganito nating sistema ng pag-uusap sa ikalalago ng ating pag-aaral sa kanya pong mga salita. At sa mga pagkakataon pong ito, mga kapatid, ay ipagpapatuloy natin ang atin pong naumpisang pag-aaral dito sa 3 Step of Bible Interpretation. Pero bago yan, tayo po muna'y muling dumulog sa ating Panginoon. Let us pray. Salamat pong muli, Panginoon, sa amin pong pagtutuloy-tuloy ng ginagawang pag-aaral. Ay hangad din po namin na patuloy nyo po kaming suportahan, patuloy nyo po kaming patnubayan, hulugan ng karunungang nagmumula sa inyo. At gawin kaming karapat-dapat na mga magdala ng inyo pong mga aral. Magamit kami sa pagpapalakas ng mga kapatid, sa pagpapalago ng kanilang knowledge, sa lalo pa nilang ikapagpapalapit sa inyo. Umaasa din po kami, Amang Banal, na ang programang ito ng panahon ng pananaliksik ay patuloy nyo rin pong papatnubayan upang patuloy na makapaglingkod sa inyong bayan. Bendisyon po ng langit ang igawad sa bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright. At katulad ng atin pong naumpisahang pag-aaral tungkol dito sa 3 basic steps of Bible interpretation, ay nakita natin na mahalaga pala sa pag-aaral ng Biblia na nagiging mitikuloso siya. Nagiging mitikuloso, nagiging maingat sa bawat paggamit ng mga talata sa banal na kasulatan. At dito nga ay pinag-aaralan natin yung 3 basic steps of biblical interpretation or Bible interpretation. Ano-ano nga po ulit ito, mga kapatid? Ano po yung una? Observation. Okay? Ano po yung observation? Ito po yung nagiging takam tayo na madiskubre ang mga bagay-bagay kung ito nga ay totoo. Next ay tapos sa observation, ano ho sunod? Interpretation. Yan. Huhusayin natin ng gusto ang ating pag-aaral gamit ang mga rules na atin pong masasaliksik sa mga susunod pa nating mga pagkakataon. Yan. Then, pagkatapos nating ma-interpret ng maayos, alinsunod sa patnubay ng ating Panginoong Diyos, application. Ayan, application. Okay? At subukan nating hugutan uli ng talata. Pagkatapos, gamitin natin yung 3 basic knowledge o yung ating 3 3 basic steps sa Bible interpretation. Okay? So, siguro I think palasak sa inyo yung laging ginagamit ng mga kaibayo natin sa pananampalataya para ipangalandakan o ituro sa mga tao, ipakita sa tao na sila ang tunay na iglesia. Halimbawa, kapag maririnig ninyo ang iglesia ni Kristo na pinangunguluhan ng mga Manalo family, ayan, malimit nilang basahin yung Roma 16:16. Di ho ba? Ano ba sinasabi doon sa Roma 16:16? Ayan. Mangagbatian kayo ng banal na halik
binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Tapos sasabihin nila, ano po ang tunay na iglesia? Iglesia ni Kristo. Ayan. Ngayon, yung isa naman talata, kahawig din ito mga kapatid. Ito naman, mababasa naman natin sa 2 Korinto. Yan. Maganda rin tong talatang ito na mabasa mga kapatid. 2 Korinto, Kapitulo 1, talata ay 1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Akaya. Sabay bibitawan yung mga terminong aling iglesia ang binabanggit. Iglesia ng Diyos. Yan. Dahil sa mga katagang ito, ini-insert nila sa bawat miyembro nila na ang iglesia nila ang siyang totoong iglesia. Kasi yung mga terminong iglesia ng Diyos ay nakarehistro sa SEC. Gayon din naman, yung iglesia ni Kristo nakarehistro din. At ang titulo na nasa kanilang mga bahay-sambahan, nakapangalandakan, Iglesia ni Kristo. Sa kabila naman, Iglesia ng Diyos. Diba? Marami yan mga kapatid Meron pa nga dyan, Iglesia ng mga panganay kay Kristo Jesus. Diba? May mga ganun eh. Yun ang kanilang mga titulo. May mga talata sa Biblia. Gagamitin nila yon. Ngayon, kapag ikaw ay walang alam sa banal na kasulatan, madali kang mapapaniwala. Pero kapag ikaw ay naturuan ng mahusay, naturuan ka ng magaling, hindi ka nabulag sa katotohanan, handa kang tanggapin ang katwiran ng Diyos, at pagkatapos ay talagang hinihiling mo sa banal na espiritu na ilapat sa iyo ang buong katotohanan na kanya kang tutulungan, ang Diyos napakabuti, ang Diyos napakabait. Ngayon, subukan nating applyan ito ng 3 basic knowledge ng biblical interpretation o ng 3 basic steps ng Bible interpretation. Umpisa natin dito sa observation. Napakinggan mo na ngayon. Yun. Na ang tunay di umanong iglesia, ayon sa Biblia, doon sa binasa, ay iglesia ni Kristo o iglesia ng Diyos. Observation. Totoo kaya yung sinasabi nila? Totoo kaya na yun talaga totoo kaya na sila talaga yung iglesia na binabanggit doon sa Biblia? Subukan ko kayang i-explore. Yan. Subukan kong pag-aralan. Gusto kong diskubrihin. Sa pagpapasya mo na gusto mong i-prove, gusto mong diskubrihin, gusto mong patunayan, gusto mong i-explore, hihingi ka ngayon ng patnubay sa ating Panginoon. Nasa iyong pagdaan sa observation, ipagkaloob sa'yo ng Diyos yung mga bagay na iyong gustong malaman. Ipagkaloob sa'yo ng Diyos yung iyong mga kinakailangan. Nasa panahon ka ng observation. Totoo kaya? Yan. Ngayon, papasok ka na ngayon sa interpretation. Sa iyong interpretation, siyempre, katulad ng ating pinapag-aralan, gagamit ka ng mga rules. Apply hermeneutics. Sa iyong pag-a-apply ng hermeneutics,
binuksan mo na ngayon yung Roma 16:16 or yung 2 Corinthians chapter 1 verse 1. Ngayon, ida-digest mo ngayon. Yan. Isusubo mo ngayon. Lalasapin mo ang lasa. Ngunguyain mo ngayon para malaman mo kung talagang masarap ang pagkain. Lulunukin mo ngayon, ida-digest mo. Yan. Hanggang sa makuha mo yung iyong sustansyang kailangan. Sa iyong pagda-digest, mga kapatid. Kapag nasuri mo na, nagkaroon ka na ng pag-aaral ayon sa ating biblical hermeneutics, makakapag-decide ka na ngayon kung ano ang tama, kung ano ang totoo. Kung totoo ba yung sinasabi nila o mali ang sinasabi nila na sila yung iglesia na binabanggit sa Biblia. Yun. Pagkaraan ng ma-digest, okay? So, magdi-decide ka na ngayon kung ano ang kahulugan, kung ano yung katotohanan tungkol dito. At dito, ayan, magkakaroon ka na ngayon ng explanation. Na-interpret mo na kasi siya. Ayan. Dumaan ka sa sistema ng interpreting o ng interpretation. Okay? Na yung iyong observation, ngayon na-interpret mo na. Na yung iyong observation doon sa pagkain, kung masarap nga ba o hindi, na-prove mo na ngayon, na-digest mo na, napatunayan mo na ngayon. Okay? Dati nagnanais ka pa lang na patunayan kung masarap yun. Nagnanais ka pa lang na diskubrihin kung masarap nga talaga. Nagnanais ka pa lang na i-explore yung masarap na pagkain na kanda. Sa iyong interpretation, sa pagpasok mo sa interpretation, ang ginawa mo, tinikman mo ngayon. Sinubo mo, nginata mo, nginuya mo, nilunok mo, dinigest mo. Magkakaroon ka nga ngayon ng pagpapasya, di ba? Makakapag-decide ka ngayon, ang sarap nga ng pagkain. Masustansya nga talaga yung pagkain. Yan. Ma-e-interpret mo na ngayon. Ma-e-explain mo na ngayon. Kung gaano kasarap yung pagkain na nakahanda. Nakuha niyo po, mga kapatid? Ayun. Ganon din sa pag-aaral ng Biblia. Pinag-aralan mo, ginugulan mo ng mahabang panahon, ginamitan mo ng mga biblical principles ng interpretation. Yun. Ngayon, makakapag-decide ka na. Tama ba sinasabi nila? Maipapahayag mo na, may explain mo na ngayon dahil meron ka ng interpretation. Nasasabi mo na ngayon, mga kaibigan, kung ikay nagbabible study, alam nyong hindi ho, pwede nyo sabihin na hindi angkop ang talatang ito para patunayang sila ang tunay na iglesia. Bakit? Kasi, yung iglesyang binabanggit sa Roma 16:16 at yung iglesyang binabanggit sa 2 Corinthians chapter 1 verse 1 ay may mga katangiang ganito. Ito palang mga iglesyang ito, hindi pala sila kumakain ng makarumal-dumal na bagay. Ito palang iglesyang ito na nasa Biblia, nangingilin pala ito ng araw ng Sabat. Ito palang iglesyang ito sumusunod sa 10 utos. Ito palang iglesyang ito na nasa Roma 16:16 at 2 Korinto 1:1, naniniwala pala sila na Diyos ang ating Panginoong Hesukristo. Yan. Then, may compare mo na. Yung bang iglesia ni Kristo o di kaya iglesia ng Diyos, sila ba'y kumakain na karumal-dumal o hindi sa panahon natin ngayon? Yung bang iglesia ni Kristo o di kaya iglesia ng Diyos, sila ba'y kumakain na karumal-dumal o hindi sa panahon natin ngayon? Yung bang iglesia ni Kristo o di kaya iglesia ng Diyos, sila ba'y kumakain na karumal-dumal o hindi sa panahon natin ngayon? Yung bang iglesia ni Kristo
Iglesia ng Diyos na nasa panahon natin ngayon, sila ba hindi rin kumakain ng karumal-dumal? Tulad ng katangian ng Iglesia ni Kristo o Iglesia ng Diyos sa Biblia? Masasagot na ng audience ninyo, masasagot nyo na rin. Hindi pala sila tunay na Iglesia ni Kristo. Hindi rin pala sila tunay na Iglesia ng Diyos. Kasi, para sa kanila, pwede nang kainin ang mga karumal-dumal. Di ba? Ayun, timbang-timbang na ngayon natin. Okay? Ang Iglesia ni Kristo ba? Naniniwala ba kayo na si Kristo ay tunay na Diyos? Ay pag sinabi nilang hindi, hindi sila ang binabanggit na Iglesia ni Kristo sa Biblia. Ayun, sapagkat hindi sila nakakapasa sa katangian ng tunay na Iglesia. Yung bang Iglesia ng Diyos, Iglesia ni Kristo, sumusunod ba sa 10 utos? Ay pag sinabing wala na sa panahong Kristiyano, sapagkat yan lipas na, o di kaya sabihin hindi yan utos para sa atin, kundi utos siya sa Israel, ay hindi sila ang tunay na iglesyang binabanggit sa Biblia. Nakukuha niyo po mga kapatid? Yan. Nagsasabat ba kayo? Hindi. Di ibig sabihin, hindi nga kayo tunay. Pagkat ang tunay, may pagsasabat. Ayon. Sino ngayon ang tunay na iglesia ni Kristo? Sino ang tunay na iglesia ng Diyos? Di yung mayroong kapareho na katangian. Di ang bagsak din ninyo Seventh-day Adventist, mga kapatid. Di ba? Yan ang bagsak niya, Seventh-day Adventist din. Application. Ano application? Dahil ito ang tunay na iglesia ng ating Panginoon, sa huling araw, hindi ako aalis ng pananampalataya. Mananatili akong membro ng Seventh-day Adventist Church. Sapagkat ito lamang ang natatanging iglesia ng ating Panginoong Diyos sa huling panahon na may kaparehong katangian ng iglesyang binabanggit sa Biblia. Patunay lamang na ito ang tunay na iglesia ni Kristo. Ito ang tunay na iglesia ng Diyos. Ayan. Application. Ako ay dadatna ng ating Panginoon sa iglesyang ito sa ikalawa niyang pagbabalik. Yan. Application. Kaya dito sa application, ito yung pag-a-apply mo sa iyong sarili. Kung tawagin nga ito ay integration of faith and learning. Diba? Na kung saan ini-apply mo na sa iyong sarili. Ina-appreciate mo na ngayon. Ayan. Okay? Isinasabuhay na natin ngayon. Ito ang tatlong pangunahing sistema ng Bible interpretation. Ano po? Yan. At ako'y umaasa, mga kapatid, na nasusundan po ninyo yung ating ginagawang pag-aaral. Ano po? Ayan. Ngayon, maliban pa riyan, gamit pa tayo ng isa pang halimbawa, mga kapatid, sundan natin yung paniniwala tungkol sa hindi Diyos ang ating Panginoon na malimit na talatang ginagamit nila. Ito'y nasa aklat ng Bilang, Kapitulo 23. Yan. 23, talatang 19. Ang sabi rito, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, ni anak ng tao na nagsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya isasagawa? Tapos sasabihin ng isang tagapagturo,
Ano sabi ng Biblia? Ang Diyos ay hindi tao. Therefore, ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos, sapagkat siya ay tao. Ayan. So dito, papasok na naman yung ating tatlong pangunahing principles. Ano? Yan. Yung observation. Samantalang narinig mo ngayon, gusto mong obserbahan, ipasok sa observation. Totoo ba yung sinabi niya? Aba, parang gusto kong i-prove kung totoo nga yung kanyang sinabi. Ha? Gusto kong diskubrihin yung talata na kanyang ginamit, kung totoo nga ba ang kanyang paliwanag. Gusto kong i-explore. Ha? Gusto kong halungkatin. Yan. Para mapatunayan ko, totoo nga ba yung kanyang sinasabi o yung kanilang doktrina, yung kanilang aral, gamit ang talata ng bilang 23, talatang 19. Ano po? Ngayon, papasok ka na ngayon dito sa tinatawag na interpretation. Kasi nag-observe ka na. Okay? Pumasok ka na doon sa observation. Ang papasukin mo na ngayon, interpretation. Binuksan mo na ngayon yung talata ng bilang 24 verse 19. I-digest mo na ngayon. Okay? Nakita mo, nabasa mo sa iyong pagdadigest. Aba, nadali ako pala ng ministro yon. O kaya, muntik na pala akong madali ng ministro na yon. Kasi ang sabi pala dito, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. May karugtong pala. Kaya kung minsan mga kapatid, kung bakit kailangan nating i-observe. At pagkatapos magkaroon tayo ng sariling pag-aaral, kasi kung minsan ay ginagamit nila yung tinatawag na fallacy of accent. Sa fallacy of accent, marami kang kababalaghan na pwede pong magawa. Di ba? Sa pagkakataong ito, ang binigyan lamang ng diin ng bumasa ay yung mga terminong ang Diyos ay hindi tao, tapos na. Ang Diyos ay hindi tao. Ando ng pagdidiin sa tao. Ano sabi ng Biblia? Ang Diyos ay hindi tao. Sa madaling salita, ang ating Panginoong Hesus ay hindi Diyos sapagkat siya ay tao. Pero ang binasa mo ang Biblia, ang nakalagay pala, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. Ayon. Sa iyong pagpasok sa interpretation, napatunayan mo na yung gusto mong patunayan doon sa iyong observation, na mali ang kanilang paniniwala ukol sa talatang ito. Mali ang kanilang pagpapaliwanag sa talatang ito. Ngayon, papaano ka ngayon magkakaroon ng kapanatagan o ng kasiguruhan na sila ang tunay na iglesia? Kung ang turong ito, ang doktrinang ito, gamit ang talatang ito, mali pala. Ayan. Makakapag-decide ka ngayon, aba, hindi sila tunay na iglesia. Mali ang turo. Di ba? Nalilin lang ang tao gamit ang fallacy of accent. Yan. Kasi pumapasok ka na dito sa sa interpretation. Dina-digest mo na ngayon. Yan. At ngayon, sa pag-digest mo, hindi ka pa gumamit ng ibang mga tools, kundi binasa mo lang yung saling Tagalog. O ngayon, pag ginamitan mo pa ng mga tools, nilaliman mo pa yung pag-aaral mo, lalo silang mababaon sa
kamalian. Lalo mong mapapatunayan na hindi sila ang tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesus na nagdadala ng tunay na aral. Ngayon, sa iyong interpretation, na-digest mo ngayon, na-interpret mo na ngayon. Yan. Tapos mo ma-interpret, pasok ka na ulit ngayon sa application. Na kung saan ay i-apply mo na ngayon sa iyong buhay. Integration of faith and learning. Yan. Paano mo na ngayon ito isa sa buhay? Yan. Sa iyong pagsasabuhay, sa iyong pag-apply sa iyong sarili, tatatag ngayon ang iyong pananampalataya ng ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Hindi tayo aanib sa pananampalataya ng Iglesia ni Cristo na hindi naniniwalang Diyos ang ating Panginoong Hesus, kasi dito pa lamang sa paggamit ng isang talata, mali na ang pagpapaliwanag. Papaano pa sa ibang mga talata? Kaya nga mga kapatid, dito ay makikita na natin bilang application, mananatili ngayon tayong matatag sa pananampalataya. Mananatili tayong matibay sa paglilingkod sa Diyos at sa paniniwalang tunay na Diyos ang ating Panginoon hanggang sa siya ay dumating sa ikalawa. Ayan. Ito po yung naging pag-aaral natin tungkol dito sa observation, interpretation, and application. Okay? Sa susunod na serye, dadagdagan natin ang ating halimbawa tungkol dito. Para lamang tayo ay ma-upgrade sa magandang pagkakataon. Okay? Tayo muna ay manalangin sa ating pong pagtatapos. Sa iyo po ang kapurihan, Amang Banal, at ang kalulatian. Ang aming pong pasasalamat ay nag-uumapaw sa aming kalooban. At dalangin namin sa aming pagtatapos na ito sa pagitan ng programa hanggang sa makakapakinig o makakapanood, ang inyo pong patuloy na paghipo sa aming mga damdamin ay patuloy niyong palakasin ang aming pong pananampalataya. Madatnan ninyo kami na nasa maayos na kalagayan, na nasa paglilingkod. Binabalik namin uli sa inyo, Panginoon, ang aming pong pasasalamat at pagluluhati sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.